Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak nito with evidence. Ako meron akong nakitang video mga kabibig pa. Nakakagigil. Noong panahon pala ni Pangulong Duterte, itong mga congressman na ito ay todo suporta sa war on drug or drug war ni Pangulong Duterte. Oo, grabe makapagsipsip sila ba kay Pangulong Duterte. Grabe sila magdayeg-dayeg sa Bisaya pa ba, parang, si Pangulong Duterte na ang perfect na pangulo sa kanilang sa kanilang paningin. Pero ngayon, ibang na nakaupo, hindi na si Pangulong Duterte, kontra na sila sa war on drug. Hinahanapan na ng butas para di umano ay makulong si Pangulong Duterte at talagang madidiin, madawit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Hindi lang si Pangulong Duterte ha, si Bato, si Bongo, sa AKG, AGK, kabig, KAG. So ito kabibig ha. May napanood akong video ni Congressman Barbers. Grabe. Sabi na, balimbing, traidor, kung saan mas malakas ang power doon ang himod puwet ng mga taong ito. So ano, iboboto nyo ba ang klaseng congressman na ito? O tingnan, manood tayo ng video ha. Hindi ko ito gawa-gawa kasi nakita ko ang video ito. Di ba? O, eto na kabibig. Para malaman din natin ba kung gaano sila kahimod puwet. Ito. The President, former Congressman. Ito ha. Ito. Real Numbers PH to 2018. Flashback Friday 2018. Ito nga si Barber sa salita. Go. Always the fighting spokesman of the President, former Congressman, now spokesman, Attorney Harry Roque. Wow, ang sarap. Ang ganda na kayang statement kay Attorney Harry Roque, no? Oh, fighting. Oh, di ba? Pero ngayon, kinapakontempt na. Wanted na si Harry Roque. Lahat po ng anti-illegal drugs advocate, ngayong araw na to, palakpakan po natin ang ating sarili. Anti-illegal drug advocate. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas. Wow! Dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Wow! Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan, mga balingbing! Palakpakan sa pinakamalaking malingbing na prutas. Tingnan niyo kabibig, di ba? Ang sarap na magsalita. Ganyan. Ay, so nahubaran. Nahubaran si Barber sa videong ito. Kasi pag makita ito ng mga netizen, ng mga supporters ni Barber, sabihin na, supporter pala siya ng Dragon War ni Pangulong Duterte noon. Pero ngayon, siya naman ay kontra. Oh, 'di ba? Nakita niyo na Nakita nyo na. So it means alam ni Barbers kung ano itong war on drugs ni PRRD. At bakit nila pinagpulong-pulungan dyan sa Quadcom? What's the point? Di ba? Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers. Real numbers ha? Galing sa bibig ni Barbers. Real numbers. Tamang datos. Ito yung mga narcolist. Ito yung mga listahan ng mga taong drug lord, pusher, user. Diba? Totoong numbers. Totoong datos. So ano na ngayon, Barbers?
Quadcom, bakit hindi ka makapagsalita ng ganito sa Quadcom hearing? Bakit hindi mo mapagtanggol si Pangulong Duterte? Bakit tikong bibig ka? Buti na lang si Richard Gomez, nagsalita talaga na epektibo ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero bakit itong si Barbers? Parang tahimik yata. Hindi makapagsalita. Bakit na? Meron bang scotch tape ang bibig? Or nabusala na ang bibig? My goodness. PH, because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Tingnan mo. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Wow. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation. Ito ba, he worries about the future of this nation. Sana ito yung sana nagsalita si Barbers na, teka muna, Quadcom committee. Noon, ipinagtanggol ko ang war on drugs ni Duterte. Proud na proud ako sa war on drugs ni Duterte. Bakit tahimik si Barbers ngayon? Di ba, Kabibig? You will ask yourself, Kabibig, ano nangyari kay Barbers? Ano nangyari mga congressman na ito? The future of our younger generation. Kaya nga ho, dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he Kung hindi, dahil kay Duterte, hindi malalaman na ito kalaki ang problema sa droga. Galing sa bibig ni Barbers yan, ha? Don't tell me AI ang video ito. O ngayon, Barbers, paano mo ma-describe ang drug war ni PBBM? Kumpara mo kay Digong. Nako! was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Believe na believe siya, I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Ano na, Barbers? Na-continue ba ang war on drugs? Naku po, ang sarap pakinggan ni Barbers dito. Napaka-positibo, ang dadami niyang mga adjectives to describe Pangulong Duterte and hoping na maipagpatuloy ang laban ni Pangulong Duterte sa tungkol sa drogas. Pero ano na ngayon? Bakit may Quadcom hearing? Diba? Kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ano ba? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Nang sa ganon, ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. Ang plastic. Continuous daw. Na termino. Nako po, ano ba to? Ano yung reaction dito mga kabibigan? Gusto niya continuous or extension pa para kay Pangulong Duterte para matapos na ang Dragon War. Wow. Galing ni Barbers. Iba. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the president to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi?
Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan. Tingnan niyo kabibig ha. Napanood niyo kung gaano kasarap magsalita ni Barbers, kung paano niya dinescribe si Pangulong Duterte sa war on drugs. Gusto pa nga niya ma-extend ang term ni Pangulong Duterte para ma-continuous ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang galing-galing. Ang baling-bing. Ito bang klaseng politiko ang hahalal natin? Ito bang klaseng politiko ang uupo sa Kongreso na isang bagyo lang, isang change lang ng bagong presidente, nagbago ulit ang pananaw ng war on drugs. Ganito ba ang gusto natin, mga kabibig? Uy, na-shock ako. Buti na lang nakita ko itong video na ito para masagot ang ating mga katanungan kung nga no, ano ba ang reaksyon ng mga congressman na ito ng panahon ni Pangulong Duterte? Grabe pala ang pagsipsip nila kay Pangulong Duterte noon, 'di ba? Grabe ang pagsipsip nila kay Pangulong Duterte noon. Na kung pwede si Pangulong Duterte ay maging Panginoon nila, ginawa nila para sabihin na gusto nila ang war on drugs. Pero ngayon, ayaw na nila sa war on drugs. Kaya nga, merong Quadcom hearing. Tinitingnan nila kung meron bang paglabag sa war on drugs. Kayo ang nakakaalam. Kasi gusto nyo ang war on drugs. So, eto ha, buti pa itong si Richard Gomez. Itong si Richard Gomez, at least, na-appreciate niya ang war on drugs. Ito kabibig ha, wait mo na kabibig. So, manood tayo. As in, hindi nag-atubili si Richard Gomez na sabihin niya na may magandang naidudulot ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Confident si Richard Gomez. Hindi naman ibig sabihin nagpa-epal si Richard Gomez. Richard Gomez is just telling the truth. Bakit namang i-deny niya kung talagang naramdaman ng kanyang distrito na talagang nag-drop yung mga sinasabing mga abusado sa drogas. Diba? Mahirap bang mag-appreciate sa nagawa ni Pangulong Duterte? Ito kabibig ha. Panood tayo kay Richard Gomez. Ang galing ni Richard. Ito kabibig. Ito na. Okay. Wait muna. Go. Today, I think it is inaccurate for him to say that Richard. The drug fight, Parang medyo naglag si Richard Gutierrez, no? So, 2 million drug pushers surrendered nationwide, alive and unharmed. 74% decrease in crime rate. Tingnan nyo kung gaano ka-epektibo itong drug war ni Pangulong Duterte. Di ba? Let's proceed. Marami fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung drug problem. Nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the nag-decrease ang mga the drug war because yung police namin nagtrabaho ang mga police ni Richard, 'di ba? So, tama talaga. To the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor.
Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Na may magandang naidudulot itong drug war ni Pangulong Duterte. Diba? So, makabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Ito ay dalawang politiko. Nung unang si Barbers ay talagang puring-puring niya si Pangulong Duterte nung si Pangulong Duterte pa ay nakaupo. Lahat ng adjectives na pwedeng i-describe kay Pangulong Duterte at gusto niya ng extension ng term ni Pangulong Duterte. Si Richard Gomez naman, naging totoo lang sa Quadcom hearing kung ano ang kanyang naranasan, na-experience, kung ano ang naitutulong ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Sa dalawang politiko, sino ang pipiliin niyong bubutuhan? Barbers or Gomez? Yun ang bahalang humusing kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.